bigla na lang tayong huhulihin, ikukulong, sabi nga nung isang pulis, pwede ka namang arastuhin kahit walang warrant. O pag sinabi ng pulis, nandun sa presinto yung warrant, sumama ka sa akin, ipapakita ko sa'yo, pwede ka daw arestuhin, dakpen. Kailangan mo daw sumama. Ewan ko kung saan, saan niya nakuha yun. Hindi mo ba? Kasi kung gano'n na mangyayari at hindi na natin susundin ang mga umiiral na panuntunan, para ho tayong walang batas, hindi ba? .ph. Ayon. Ang ginagamit pong batayan ngayon ng pamahalaan para ikatwirang legal ang pag-aresto sa dating Pangulong Duterte, kahit na hindi na ito itinaan sa korte, sa hukuman, ay itong Republic, ano ang batas ito, ha? Ito, RA 9851. Ito, 9851. Ito po yung tungkol sa international humanitarian law. Kung di ako nagkakamali. Ano bang isinasaad dyan? Ang sabi po dyan, kapag ang isang akusado o isang Pilipino o kaya ay akusado regardless of citizenship at nandito siya sa Pilipinas at siya ay nakagawa ng mga paglabag sa ilalim ng batas na ito, kagaya ng yan nga, yung maramihang pagpatay at kung ano-ano pa, yung laban sa crimes against humanity, at siya ay may asunto sa ibang bansa, abay po pwede na raw siyang idiretso doon, hulihin ng Pilipinas at idiretso sa international tribunal kung saan man ito naroroon. Ito muna, ha? Pakinggan muna natin ang magkabilang panig tungkol sa isyong ito. Unahin natin si Senador Amy Marcos. Kasi para kay Senador Amy Marcos, ginamit yung RA 9851 na yan. Hi, I'm Mr. Crop Top and welcome to Buscapan's Game of Chance! Bawat tamang sagot, Pero in effect ay parang kinidnap nyo ang dating Pangulo at dinala mo sa ibang bansa nang hindi dumaan sa due process. Pakinggan nga ho natin ang Senador Amy Marcos sa kanyang konklusyon kanina. Parang ito yung kanyang konklusyon sa nangyari tungkol sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Panorin po natin siya. Ito po ang napanood ng buong bansa at ang tanging tanong, bakit natin isinuko ang isang kapwang Pilipino? Kung ang iyong kapatid ay inuusig, ipapasa mo ba sa kamay ng iba? Kung ang iyong ama o di kaya ang iyong lolo pa, matanda na at may sakit, kinakaladkad palabas ng inyong tahanan, manunood ka ba na parang wala lang? If they can march into our house and take one of our own, what stops them from doing it again and again? To you, to me, to any of us. What protection can we guarantee our OFWs eking out a living overseas? This is bigger than Duterte. This is about our dignity as Filipinos. Ayan. Yan po ang pananaw ng Senador Amy Marcos. Sinagot po naman kaagad dyan ang Malacanang, ha? Sa pamamagitan po ni Attorney Claire Castro, ang Palace Press Officer. Anong sabi niya dun sa sinapahayag ni Senador Amy Marcos na bakit natin isinuko si dating Pangulong Duterte sa mga dayuhan? Ito po ang kanyang sagot. Panood po natin yung umpisa, including po yung video na may mga sound effects pa na para talagang maladrama ang dating. At nais lang po na sana yung gumawa po sana ng video ay hindi po na-cut or na-splice. Napakita rin po sana kung paano naharas ang kapulisan habang isinasagawa po, no? Ang pag-aaresto o yung pagsiserve ng warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte. Sa ating palagay, naging hindi kompleto, no? Yung paglalahad, lalong-lalo na sa video.
Okay, sabi niya, bakit natin isinuko ang Pilipino ba o dating Pangulo? Ang dating sa isang dayuhan. Ito naman po ay nasa batas. RA 9851. Hindi po natin nilalabag ang anumang batas. Kung mayroon pong dapat na managot, katulad ng sinabi natin, hindi po ba dapat lamang na panagutin? Ang ginamit po ng batas, ang RA 9851, nandun po na sinasabi na maaari nating isuko. O ulitin po natin to Doon sa Section 17, sinasabi po na to extradite or to surrender to the international court, comma, if any, comma, or to the state in relation with applicable extradition treaties, something like that. Ayon, ang ginagamit pong batayan, Republic Act 9851. Yes, at nakalagay naman dun sa Section 7, yung sa jurisdiction, nandun nga naman yun na pwede mong isuko ang isang lumalabag dun sa batas na ito. Pero ang tanong, mangingibabaw ba yan sa karapatang ibinibigay ng konstitusyon sa mga inaakusahan at sa mga ikinukulong? O yung, siyempre, ikukulong mo dahil lilitisin, hindi ba? I-deprive mo yung liberty mo? Ayan naman ang tinutulan ng constitutional law expert na nandun din sa pagdinig kanina, si Attorney Alexis Medina. Ang sabi niya, whatever right that is granted by the Constitution cannot be diminished or lessened or stripped away by any statute. So, if the Constitution guarantees that if a person is to be expelled from the Philippine territory by whatever means, a lawful order of the court is required. Hindi ka rin makakatakas sa korte. Totoo naman. Kailan naman kaya naging mas makapangyarihan ang isang Republic Act sa konstitusyon? Hindi ho ba? Siguro kahit yung hindi nakapasa sa bar, alam ito Hindi ho ba? O kaya kahit nga hindi nag-aaral pa lang. Kahit nga kaming hindi abogado, hindi kami nag-aaral. Alam namin na walang tataas pang batas kung ang pag-uusapan ay pagpapatupad nito sa isang bansa doon sa saligang batas, constitution. Hindi ho ba? Hindi pwedeng manaig yung ginawa nyo lang ngayon kaysa doon sa pinagbabasehan ng lahat ng batas. Hindi nga pwedeng mag-conflict, hindi ba? Kapag ang ginawa mong batas, conflict sa konstitusyon, unconstitutional yung batas mo. Bakit mananaig ang RA 9851 dun sa karapatan ng isang akusado na ginagarantiyahan ng konstitusyon? Ayan ho ang malaking katanungan dyan. Hindi ba nila alam ito? Pakinggan nga natin, ayos na ba si Attorney Alexis Medina? Para, wala. Ayun ho sinabi niya, word for word. Whatever right that is granted by the Constitution cannot be diminished. Hindi ba pwedeng bawasan or lessened or stripped away by any statute? So if the Constitution guarantees that if a person is to be expelled from the Philippine territory by whatever means, a lawful order of the court is required. Hintayin po natin yung magiging desisyon dito ng Korte Suprema kasi ito naman nasa kamay na ng Korte Suprema Pero parang very sa tingin ko, masyado pong madaling intindihin. Hindi ba? Madaling intindihin ang isyong ito at hindi siya masyadong malalim para ikaw ay mas paniwalaan mo yung hindi naman... Di ba? Parang common sense. Paano na naig ang isang batas kaysa sa konstitusyon, sa saligang batas? Yun lamang po yan. Yan naman katanungan lang natin. At ang katunayan, naghahanda na po si Justice Secretary Crespin Romulla sa pagharap sa Korte Suprema. Dadaluho sila doon at magpapaliwanag. Ano kaya ipapaliwanag nila doon?
Pakinggan ngayon natin kung paano sila naghahanda. Secretary Crispin Remulla. Kasi haharap po sila eh. Ha? Ayan, We will pakinggan na. prepare for a possible round of legal arguments if need be, because the way that I've said it already, it's a done deal. The man is already under the jurisdiction of the ICC. It is extraterritorial. It's in another country. So it's beyond the scope of our legal system already. We have already turned over the person arrested to the ICC for proper trial in this position. Ayun, haharap po sila sa Korte Suprema kung paano nila ito, maganda siguro talaga dito, oral argument, para talagang makita natin yung, kasi kung sulat-sulat lang, kadalasan ho kasi ang mga kaso sa Supreme Court, palitan lang ng argumento sa mga isinasubmit na mga pleadings at kung ano pang mga komento. Pero pagka may oral argument, direct na nakapagtatanong ang mga mahistrado. At ito'y napapakinggan ng mga reporter. At doon ho mas lalawak ang kaalaman natin, kahit hindi kayo abogado, lalawak ang kaalaman nyo sa mga umiiral na batas dito ho sa ating bansa, na sa palagay ko bilang tayo mga Pilipino, dapat alam po natin ito eh. Dahil kung hindi, baka mangyari sa atin, bigla na lang tayong papanagutin sa isang kasalanan na hindi naman pala dapat, di ba? Bigla na lang tayong huhulihin, ikukulong, sabi nga nung isang polis, pwede ka namang arastuhin kahit walang warrant. O pag sinabi ng polis, nandun sa presinto yung warrant, sumama ka sa akin, ipapakita ko sa'yo, pwede ka daw arestuhin, dakpen. Kailangan mo daw sumama. Ewan ko kung saan, saan niya nakuha yun. Hindi mo ba? Kasi kung gano'n na mangyayari at hindi na natin susundin ang mga umiiral na panuntunan, para ho tayong walang batas, hindi ba? Sabi nga nila, tyranny ang mangyayari na yan. Tyranny. Tyrant. Ako po, malaking problema yan.